Alam nyo, ito yung balikan natin itong issue tong sa nag-press conference pa eh. Pero hindi ko na ipi-play sa inyo kasi yung mga sinasabi naman nila, relay ko na lang. Marilo Romualdo, Rosala Dahino. Kasi sinasabi nila, overvoting, wow, compare daw ng 2022 presidential election, itong 2025 election. Pambihira naman itong mga taong ito. Saan humuhugot na? Paano naging overvoting? Sa tingin ninyo, makakaboto ka? Computerized election, makakaboto ka ng hindi personal na pupunta ka ng presinto? Ay ako bumoto, ang tindi ng proseso eh. Pagdating mo doon at nandun ang pangalan mo, bibigyan ka ng ipapaperman sa iyo, sa katunayan, ikaw yun. Pagkatapos, bibigyan sa iyo yung balota mo. Mag-fill up ka kung sino yung kandidato mo. Isusubo mo sa machine. Ikaw ang magsusubo, hindi yung mga watcher doon. Hintay mo lumabas ang resibo bago may hulog dun sa box yung resibo. O paano magiging overvoting? Kasi ang overvoting, ibig sabihin, may nakabotong wala doon sa presinto, kalokohan yun. Ang sinasabi nitong sina Epe, ano ba, si Epe, si Jimmy Bondo, Philip Salvador yan, si Epe, sino ba yan? Si Torrio na siyang kumakatawan kay, naku, grabe naman yan. Torrio, tumigil ka na nga, number 31 yung kandidato mo, naghahabol ka pa. Sino ba yan? Vic Rodriguez, Lambino, lahat talagang talunan eh, lahat talagang talo eh. Ang sinisigaw nila, overvoting, count machine daw, manual counting, kalokohan. Ito, sinasabi nila, overvoting daw dahil kumparado sa 2022. Nasaan kayo nung mag-declare ang COMELEC? Isang taon. Mula September 2023 hanggang September 24 hanggang September 25. Hindi, wala pa ngayon. May pa pala yun eh. Tama. 23 September hanggang 24 ng September, nagkaroon po ng registration sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Isang taon yan. Kaya nga natuwa ang COMELEC, napakaraming mga botanteng kabataan nagparehistro. Okay? Nagparehistro po yung maraming kabataan. Kaya nga nanalo si Bam Aquino eh. At saka si Pangilinan kasi dala ng kabataan yan. So natural, maraming nagrehistro dahil may na isang taon ng registration, nadagdagan yung dating registered voters noong 2022 presidential election. Kaya mas marami ang botante nitong nakaraang eleksyong ito noong Lunes 2025. Nitong Mayo, ngayong 2025. Di ba ganun yung kasimple? Bakit hindi nila iniisip yun? Kaagad-agad dahil natalo sila. Overvoting daw ng 16 million. Kalokohan. Kayo yung mga talunang hindi tumanggap ng pagkatalo, napakababaw na inyong rason. Nag-press conference pa kayo? Sabagay, ang mga dumalo sa inyo, mga vlogger lang ninyo eh. Hindi nagka-interest yung ibang vlogger, hindi nagka-interest yung ibang traditional media kasi wala naman talaga sa hulog. Bakit? Ingayin tanong natin, Pro Duterte hindi matanggap ang pagkatalo. Bakit? Anong basihan nyo? Alam mo yun sa totoo lang, kayong mga Pro Duterte, magpasalamat kayo sa Iglesia ni Cristo, sa INC. INC ang nagpanalo sa inyo. Alam niyo po, sinoplak itong mga talunang Siete Diretso sa Inidoro ng PDP Laban. Sinabi po ng COMELEC na wala pong budget sa recounting. Di kung gusto ni Kibulok na magpa-recount, di magpa-recount siya gumastos. Di ba? Biruin nyo. Ito nga si Kibulok na nasa pang 31 na pwesto. With 5,667 votes lamang, nagre-reklamo pa. Kahit mag-recount ng mag-recount yan, tingin ko, ikaw ay kulelat pa din, pang 31 ka pa din. At isa pa, hindi ka naman buti sana kung nasa pang number 13 ka at 1,000 lang ang lamang. Diba? Pero yung katulad ni Kibulok, na mga kulelat, sino pa ba yung mga kulelat dito? O si Jimmy Bondo, pang 17. Si Philip Salvador, pang 19. Si Vic Rodriguez, pang 23. Si fake news na Lambino, pang 24. Si Hinlo na pang 26. Sus Mariosep, nagre-reklamo pa kayo. Kulelat na kulelat kayo. Diba? Saka isa pa, kung sinasabi ninyo na overvote ng 16 million, nitong nakaraang eleksyon. Di negative pala kayo.
Negative. 'Di ba? Kasi kung talagang yung sinasabi nilang overvote, kapag kinuwenta natin 'to, si Kibulok na merong 5 million na boto, overvote daw ng 16 million, di negative 10 million pa pala to. Kasi 5.6 di negative 10.4 pa pala mangyayari dito. Tapos etong si Bongo, magiging 10 million lang ang boto. Si Bato de la Rosa, magiging 4 million lang ang boto. 'Di ba kung overvote, 'di ba? Medyo wag niyo nang ipaglaban. Ang inyong pagkatalo. Better luck next time. Ganun na lang 'yon. 'Di ba tanggapin niyo pagkatalo niyo, talo talaga kayo. Saka hindi naman kayo mga deserving na mga maging senador. Buti sana kung katulad kayo ni Heidi Mendoza, ni Abby Binay, ni Benhar Abalos, ni Luke Espiritu. Sa kanila Franz Castro. Hindi. Hindi kayo mga deserving talagang manalo at ayaw talaga sa inyo na ng mga Pilipino. Sa mga artista na natalo, sa mga singer, katulad ni Jimmy Bondoc, Philip Salvador at kay Willie Rebillame, sisihin ninyo. Si Boy Mukbang, si Boy Sile, at si Boy Hagod, si Robin Padilla, na walang ginawang maganda sa Senado, kung hindi puro kahihiyan lang at pinababa ang level ng Senado. Saan ka nakakita ng senador na nag-iiyak? Kung hindi kayo sinuportahan ng INC, hindi naman kayo mananalo. Kung yung sariling kayod nyo, wala. Malamang nakapasok dyan, isa lang. Baka si Bongo lang, kasi mayroong na-establish niya yung kanyang malasakit center at pagtulong doon sa mga mahirap na nasusunugan, biktima ng flooding, ayun, doon na-identify si Bongo. Kaya talagang malakas ang dating niya. Yan po yung aking personal na opinion at paniniwala. Kung hindi kayo tinulungan, inendorso ng INC, hindi kayo mananalo. Dapat pasalamat kayo sa INC. Tinulungan na kayo ng INC, hindi di ba? Kaya nanalo sila. So itong mga hindi natulungan, kaya kayo natalo. Bakit si Ipe, si Jimmy, si Vic, Lambino, Raul, si Kibuloy, hindi naman tinulungan yan, hindi naman na-endorse ng INC yan, kaya sila natalo. Wala talaga silang pagkukunan ng boto. Ang tinulungan, ayan, si Bato, si Camille, sino pa? Si Amy, at si Bongo, ayan, kaya nga sila nanalo. Di ba napakalinaw noon? Actually, hindi naman lahat ng tinulungan ng INC nanalo. Si Bong Revilla, talo rin hindi nagreklamo O itong mga PDP laban na hindi naman in-endorse ng INC, nagre-reklamo ngayon. Kaya malinaw, INC ang nagpanalo doon sa mga pro-Duterte. Villar, Aimee, Bato, at saka Bongo. Yun, malinaw pa yun sa sikat ng araw. Mamaya sisikat ng araw ngayong Lunes na umaga. So itong mga naiwan at natalo, hindi kayo in-endorso. Tapos ang inyong move ngayon, manual recount, kasi may overvoting, kalokohan. Tumanggap na kayo ng pagkatalo dahil wala naman talaga kayong panalo. Kung sariling kayod nyo, sino buboto sa inyo? Kaya nga hindi kayo nakita Ganon kasimple lang Opinyon ko lang yon. Ay yung inyong karapatan nyo magsalita, pero yung inyong mga sinasabi, suntok sa buwan. Sinisira nyo ang gobyerno dahil natalo kayo. Hindi kayo sinuportahan ng taong bayan, ang gobyerno sisisihin nyo. Sa totoo lang, kalokohan yan. Walang overvoting. Hindi kailangan ng manual counting. Kasi computerized election na tayo. Global technology. Dapat tayo po'y makahabol sa international community, sa international, sa buong mundo, computerized election. Bakit mano-mano? Ang mano-mano ay ginagawa lang yan ng mahirap na bansa. Na mga bansang walang kakayanan na maging computerized election, kaya na natin Kaya nga ang bilis ng resulta at ang linis ng eleksyon. Yung mga natalo na ayaw tumanggap, recount ang panawagan, manual recount, at overvoting, yan po ay mga suntok sa buwan. Mga hinaing ng hindi makamove on. Mga hinaing ng mga talong hindi matanggap ang pagkatalo. Kasi sa totoo lang, wala naman talagang panalo ang inyong grupo. Inuulit ko, pasalamat kayo sa INC. INC ang nagpanalo sa inyo. Yung suporta ng INC, kaya nanalo si Go, si Bato, si Camille, at saka si Aimee. Yan ang totoo. Okay? Huwag kayong magalit, pero kung nagalit kayo, hindi nyo
hindi nyo tinatanaw na utang na loob ang pagsuporta ng INC. Hindi po ako INC. Katoliko ako. Pero naniniwala ako talaga sa lakas ng INC. Sa ilang eleksyon na nakaraan, talagang pag sila nagdeklara, may dagdag na boto, mayroong talagang botong nakukuha ang mga kandidato kasi malaking pwersa ang INC, Iglesia ni Cristo. Good morning sa mga taga-INC. Ayan, si Marcoleta. Kaya nanalo rin niya. Siyempre, INC, ayan ang lehitimong member ng INC. At talagang yan ang tumulong sa kanya. Walang duda. So yung lahat ng pro Duterte, senador, na in-endorse ng INC, yun ang nagpanalo. Kahit ang INC hindi naniniwalang manual recount ang kailangan natin, bakit tayo babalik sa kahirapan? Bakit tayo babalik sa mano-mano? Kalokohan yun. Overvoting, kayo lang kami sabi nun. Walang nagsabing ibang kandidato, political party, at mamamayang Pilipino. Mga natalong ayaw tanggapin ang pagkatalo. Kaya nga sinasabi ko, pro Duterte, hindi matanggap ang pagkatalo. Bakit? Naipaliwanag ko na. So, wala tayong magagawa kung ayaw tanggapin ang pagkatalo nyo. Tapos na ang eleksyon. Tapos na ang proclamation. May bago ng senador-elect, 12 senador plus yung dating 12, 24 senador na ulit. Balik ang ating kongreso. Talagang panalo. Talagang sa Inidoro ang diretsyon nitong Duterte. Itong tatlo lang talaga yung lumusot at yung pito, 7 diretso sa Inidoro ang nangyari. Kasi nga po hindi po talaga wala talaga. Lalo na si Kibulok. Sabi ni Kibulok, meron siyang 8 milyong miyembro. 7 hanggang 8 milyong miyembro. Pagpalagay mo na lang ang botante diyan, 4 na milyon. Oh, bakit 5 point Nako, napakababa lang na nakuha ang boto. 5.6 5,667,438 votes lang ang nakuha niya. Magpalakas ka Kibulok sa Luzon at Visayas kasi sa Mindanao ka lang nagkaroon ng maraming boto pero sa Luzon, Visayas walang bilib ang mga tao sa'yo. Dito nga sa Cavite talo yan walang kakwenta-kwenta kasi saka ba naman nakakita ng manyakol na nabubulok sa kulungan. Tapos iboboto pa. Wanted sa FBI, wanted dito sa Pilipinas, nahuli. Tapos kakandidato pang senador, nako. Wala, sirang-sira ka talaga na sa mga Pilipino. 'Di ba? Buti sana kung hindi nabalita kay Manyakol na nambubulog ka gabi-gabi ng pastoral. Katulad ng sinasabi sa hearing sa Senado. Yung mga kaso mo, 'di ba? Mga pangmamanyakol, 'di ba? Kung hindi sana ganyan, kung kaso mo lang shoplifting, drunk driving, 'di ba? Baka mapatawad ka pa, baka talagang maisipan ka pa na karapat-dapat kang maging senador. Pero yung ganyan, na nakarumal-dumal lang kaso na nakasampa sa'yo, no bail pa, di ba wala, hindi ka talaga tatanggapin. Saka itong sila Philip Salvador, maaring baka magaling talagang magaling na aktor, si Jimmy Bondoc, magaling na singer, si Willie Revillame, magaling na na host. Pero hindi talaga na kayo lulusot kasi yung naluklok sa kauna-unahang pagkakataon na may nag-top notcher na artista at ex-convict, nakita po ng mga Pilipino na walang kwenta sa Senado. Kaya magdadagdag pa ba ng walang kwenta sa Senado ang mga Pilipino? Hindi na. Madali pong madala ang mga Pilipino. Pag may nakita ang mga Pilipino na ay parang walang kwenta to, hindi to nagtatrabaho ng maayos, puro digong at kibulok lang ang pinagtatanggol. Nakita ng mga Pilipino na ang kaso ni Kibulok, 'di ba? Nakita na itong si Robin Padilla ay pinagtatanggol ang manyakol, na nambubulog gabi-gabi ng pastoral, 'di ba? Puro interest lang ni Kibulok at ni Digong ang pinapakita, umangal-ngal pa sa mga Senate hearing, para ipakita lamang ang kanyang pagkadismaya sa pagkabulok sa kulungan ni Digong. Ayaw na po yan ng mga Pilipino. Hindi na po yan tatangkilikin. Kaya hindi nanalo ang mga aktor, singer at host sa Senado. Hindi po talaga katanggap-tanggap na. Magpapasahod tayo ng walang ibang ninais kung hindi isalba sa kaso si Kibulok at si Digong. Ayaw niya mabigyan ng hustisya ang mga kababayan natin na naging biktima ng EJK.
'Di ba? Kaya ala na, hindi na po magiging epektibo yung pagkandidato ng mga artista. Tingin ko kahit sa mga susunod na panahon, hindi na po. Wala na. Puwera na lang siguro kunwari nakita na ng mga Pilipino na talagang nagtatrabaho like ilang beses nang naging congressman o naging gobernador o mayor. O like, let's say eto, kunwari lang. O, kunwari nakita ng mga Pilipino si Vilma Santos talagang nagtatrabaho. O, iupo natin sa Senado. Jong Hilario, kunwari, pagkatapos maging konsehal, kumandidato na sa pagkasenador. Nakita nila masipag, maayos. May experience na. Baka manalo. Pero yung mga gantong first time, bigla na lang pinabili lang ng suka, pinabili lang ng taho, bigla nang napadaan ng COMELEC. Ano ba yung pila na yun? Filing of COC ng senador. Teka, makakandidato nga. Hindi na po. Hindi na po katanggap-tanggap sa mga Pilipino yan. Diba? Kaya, better luck next life. Better luck next life na lang sa mga talo ng actually, dapat pala, 7. Hindi pala 7, diretso. 8 diretso kasama si Willie Rebillame. Kaya lang, hindi kasi PDP laban si Willie Rebillame, Nag-independent. Pero, okay na yun. 7 diretso ng PDP laban. 7 diretso sa Inidoro. Yun. So, wala. Talagang talunan kayo. Huwag tanggapin nyo na lang. Diba? So, yun lamang po. Maraming salamat sa video ni Sir Mike Abe na ating reaksyonan, MA Pinoy TV, dito sa YouTube at Mike Abe Opinions. Huwag niyo pong kakalimutan. Salamat po. Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Bye-bye po.